Hi, Idol. Question. Beginner ako. So, ano yung dapat kong gawin? Dapat mong gawin kung beginner ka is, pumunta ka sa gym, mag-enroll ka sa gym, mag-workout ka almost every day. Yung mga tao nagsasabi, di ka pwede mag-workout every day kasi baka naman over-exhaustion sila. Kasi kunwari ngayon, chest ka lang, chest back. Bukas, shoulders, bicep, tricep. Kinabukasan, legs. Kinabukasan, pump set lang for blood flow or sauna, ice bath, or walking, or basketball. So every day, as long as kaya ng recovery mo, kunin mo lang yung basic foundation, may mga trainers, pwede kang mag-research online, libre na ngayon. O diba, tapos pag nag-member ka pa sa gym, baka may trainer doon na libre ng mga ilang session, absorb mo lahat. Tapos gamitin mo yung nag-work para sa'yo. Yung iba, pwedeng full range of motion, dahil flexible sila. Yung iba, hindi, kasi may sumasakit. Basta tandaan natin, ang gym is to build muscle. Ang muscle, the more muscles you have, the more yung metabolism na bumibilis, the more calories we burn. Yan yung ano dyan. Ngayon, pag pumayat tayo na wala ang muscle, hindi tayo naging healthy. Gumaang yung timbang natin, pero mas napasama tayo dahil nag-slow down yung metabolic burn natin. Wala na tayong muscle, fat na lang tayo, tsaka buto. So mas mabagal yung metabolism, mas sasama yung blood work natin, mas mas napasama. Kaya kailangan fat talaga ang mawala, hindi muscle. Kasi pag tumatanda tayo, una nawawala flexibility, tsaka muscle strength dahil bumababa yung testosterone. Siyempre, natandaan na tayo. Yung mga joints, kaya ingatan natin yan. Huwag tayong magmadali. Kasi pag mabilis tayong pumayat, yung rebound ng pagtaba mas malupit. Kaya yung fasting, like ko sinasabi, mas madali mag-fasting. Bakit? Pag tulog tayo, fasting, healing, tulog, sleeping. 8 hours yun. Yung iba 10 hours, yung iba 6 hours, yung fasting na yun. Ang problema mo, pag break ng fast, yung iba lamon. So kahit OMAD ka, 1 meal a day, pero sobra-sobra naman yung kinakain mo, magiging ka pala ng weight. So yun, ang pinakaiba lang naman na calorie deficit sa fasting, yung water fast, yung walang tubig na kung kaya mo hindi ko sasabing gawin mo. Lahat yan with supervision ng doktor. Tandaan nyo, tama kayo, mali ako, not your doctor, do what works for you. Happy, healthy. So ang water fasting, pag kaya mo water fast ng 2 hours hanggang 16 hours or 20 hours, talagang autophagy, talagang cleansing. Yun lang ko, afternoon wag na kasi kailangan natin ng water. Parang 50 to 70% ng katawan natin, water. Parang tong earth, parang 50 to 70% ng earth, ng mundo natin ay tubig, di ba? So water is life, hydration is key. Masama rin lahat na sobra. Pag sobrang na-hydrate tayo, pwede natin ikamatay. Tataas yung blood pressure, biglang bababa, electrolyte imbalance. Kailangan lahat balance. So, balance diet. Lahat ng diet okay, pero yung pinaka-okay, yung okay sa lifestyle mo. Pati yung workout, anong oras ang pinaka-okay? Yung pasok sa schedule mo. Ako, bakit di ako nagko-compete, pero bakit fit pa rin ako? Nagtataka sila lahat. Nag-a-adjust ako. Kung may trabaho ako maaga ako tutulog para maaga ako magigising, para makapag-workout ako. Alam mo, pupunta ako sa trabaho, tapos atat akong umalis para makapag-workout. Hindi, kasi hindi ka makakaalis. You're paid to wait sa trabaho ko or pag business meeting or ganyan, di ba? Hindi pwede. So, unahin mo na para tapos na. Unahin natin yung health natin. Hindi lang para sa atin, para sa mahal natin sa buhay. Ngayon ko nagtataka kayo sa mga content namin, sa mga rap ko, yung mga nakakilala, hindi yan ang rap style niya. Oo, mas napaganda kasi dito kami kumita ngayon sa rap style na si Mrs. ang nakaisip. Si Mrs. ang nagsusulat, nag-edit, nagdidirect, lahat siya yung technical. So yun, magaling si Mrs. Ako nagsusulat, tapos tinatagdagan niya. Siyempre, hindi ko naman alam yung mga words na makabago ngayon. O yung mga Japanese words sa Chinchin Tabiru, o yung mga bembembangan, yung mga ganyan. O yung mga pag-ibig ay parang utut! Ang hirap siya yun. Pati yung pagbigkas na gano'n, di ba? Siyempre, basic rapper lang tayo ng 90s. So, malupit na rapper ang misis ko bukod sa architect, nurse, tsaka doctor. Ako naman, psychiatrist, psychologist, nutritionist, fitness trainer, physiotherapist. So, yun. Life coach na rin, pwede. Artista, yun. Dancer, host, yun. Director, producer. And then, saan na nga pala tayo? So, do what works for you. Sa mga nakakanood nito na high school pa lang, piliin nyo yung college, yung course na gagawin nyo na gusto nyo yung trabaho. Kasi mahirap yung trabaho na ayaw natin. Bigyan nyo pahalagay sarili nyo. Be choosy para sa pag-ibig, di ba? Be choosy. Tandaan nyo, forever yan. Balasalian yan. Pag naghiwalay kayo, wala. Paano maniniwala yung susunod na pakakasalan mo? Yung iba dyan, mga nakasampung kasal na. Parang walang pinagtandaan, di ba?
So itong katawan ko hindi maganda yung genetics ko, walang hard work lang, discipline, consistency. Kung nakita niyo nagpapatawa ako sa mga sayaw, sa mga kanta, dun po kumikita, eh. Parang komedyante lang or clown, okey lang po yun kahit anong masabi niyo, pangit ako, pogi ako, malaki ba tutoy ko, maliit, okey lang, masaya, misis ko, masaya ako. Kung magkaanak ko o hindi yun magde-define ng kaligayahan namin. Ang kaligayahan ko, misis ko, kaligayahan niya ako, happy kaming dalawa, we pray kay God for giving us each other and good health. Yun na po yun. Tas yung iba bonus na lang po, trabaho, anak o wala, ganyan, good health. So yun. So I hope maging positive person kayo, pagtipid tayo, mag-ingat tayo sa future natin. As pag tumatanda tayo, huwag tayo matakot mag-say no. Pinakahirap mag-no sa kamag-anak, kaibigan, katrabaho. Pero kailangan mo unahin ang mental health mo, emotional health mo. Kasi yung iba, yung mag-ubuso, puro pabate, idol, pautang, or ganito, pinsan, or ganyan. Tapos di ka naman babayaran, kawawa ka naman, tapos ibibigyan pahalaga yung trabaho mo. Diba? Wag, kasi sila binibigyan mo pahalaga, tatawag ka 10 times, tatawag sa'yo after 2 days, o magre-reply after 2 days, pero ikaw, isang text lang, isang tawag lang, sagot agad, diba? So, yun, kahit lumilit yung circle mo, o kahit wala kang circle, lalo na kung kaya mong mag-isa. Ako naman mag-isa ako dati, dumating lang ang misis ko sa buhay ko. Kaya swerte ko binigay ni Lord at age 37, di ba? Akala ko nga ako lang yung magiging single. Nakapag-divorce na, anak, ilang asawa mga kasama ko, kung ano-ano na, di ba? So, yun. I hope you're happy and healthy at kung saan kayo masaya, yun. Kung masaya kayo, natatawa kayo, na-inspire kayo sa akin, okay po yun. Basta importante sa akin, happy kayo. And kung sino man ang God nyo, respect, gawin niyo utos ng Diyos nyo. 'Di ba? Kasi yung iba diyan, ganito yung Diyos, ganito yung religion, pero kung makabash, kung mag-drive, kung babastos, 'di ba? Pupunta simbahan, pero ayaw magbigayan. Pero ito, bad example, ito, Diyos niya, tubig, kalabaw, pero napakabuti niya tao, eh. Doon ka na sa nakakatawa, mali, pero at least mabuti siyang tao. Kaysa naman ang Diyos niya, si God natin, pero kung mambas siya, kung mambastos siya, kung magnakaw siya ng kaban ng bayan, eh, grabe, di ba? So, yun lang example ko. God bless you guys. Love na love.